Good evening guys. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung um, paano mag copy ng mga file sa ating remote computer gamit ang batch file or CMD. So dito guys, may nagawa na ako ng CMD script. Ipapakita ko sa inyo ito yun. Ito yun guys, ito yung CMD script. Naka-implement na siya. Nandito na kung paano siya gumagana, paano siya nagre-run, paano siya nag-execute. Nandito na yung mga commands kung paano magkopya papunta ng remote computer. So ang gagawin natin, buksan mo na, nakita nyo na tong code na to, ito yung code niya. So hindi na kailangan i-compile, i-run lang kasi batch file lang po siya. So ang gagawin natin, kukunik muna tayo sa remote computer. Ito yung remote computer natin guys. Ito yung local IP address niya, user login, at saka nakalagin na tayo as password na dyan. So kukunik na tayo sa ating remote computer. Yan, nandito na tayo sa remote computer natin. Medyo mabagal na connection, ulitin natin. Itong remote natin guys, nakakonect to sa wifi. So ito na, nakapasok na tayo sa remote. Kailangan tayong mag-password. Yun, nandito na ayos sa ating remote computer. So ito yung magiging server natin sa ating mga files. Dito tayo sisave na mga files sa na to, folder na to. Itong folder na to guys, naka-share na to siya, shared folder na yan. So ang gagawin ko, i-delete muna natin itong mga laman nito. Delete natin yan para makikita nyo mamaya kung nakukopyahan talaga siya or na-update talaga yung remote natin. Delete natin lahat yan, mga documents na yan. Ito yung mga log files. Delete natin ito. Itong smart util, hayaan na lang muna natin ito kasi ang smart util dito sa remote natin nag-run. Ito yung mga guys, ito yung mga guys yan. Open natin, box natin yung yan, mag-login tayo, nag-run. So mag-update mamaya, naman to, i-exit naman to mamaya, mawawala to mamaya guys kasi mag-update tayo ng remote natin. So ang smart util dito sa desktop na to, ma-update din to kaya mawawala to mamaya. So ito na, ready na tayo. So nandito na yung natin files, wala na silang mga laman, diba? Okay, so ang gagawin natin is close natin to, tatakbuhin na natin yung batch file natin. So ang ginagawa ko ngayon guys is magkukopya ng files papunta ng remote computer. So kumbaga nagbaback tayo ng files or nag-update tayo ng apps natin na nagra-run sa remote computer, kagaya ng smart util na to, nagra-run to doon. So pag may bagong version akong ilalunch dyan, automatic na mag-update na siya doon dahil nga sa script na to, batch program. So irarun na natin yung code natin na batch. Tingnan natin guys kung paano siya gumawa. So nilagyan ko siya ng OS name at saka version at saka BIOS para alam ko kung ano yung natin server natin. So ang sinasabi dito, the username or password is incorrect. So i-close na natin to guys. I-run ulit natin yung server. Ganito pag run sa server, pag login, i-type lang natin yung local IP address
Tapos i-click mo lang yung okay. So magkakaroon siya ng bagong username. So mag-login tayo. Then password. Tapos okay. So nandito na tayo. Accessible na yung shared ng mga folder sa ating remote desktop. I-close na natin to. Run ulit natin yung batch file natin. Run ulit natin. Kasi kanina mayroon tayong message na hindi daw tayo nakalag. Yun, nakikita na siya. Pero invalid password pa rin tayo. Bakit nag-invalid password siya? So, uulitin ulit natin. Kasi hindi tayo makakopyan yan once na invalid password siya. So, magra-run ulit tayo. So, nakakapasok na tayo. It means accessible na yung remote natin. Pero bakit nag-run pa rin i-invalid password siya? So, i-run ulit natin. Try. Ayan, nag-run na siya. At this time guys, nakakorek na tayo. Hindi na tayo, yun, ang server is now ready. So hindi na tayo, ayun guys, nag-access denied yung smart util. Kaya nga nagra-run siya dun sa server sa remote desktop natin. Tingnan natin kung dito, habang ginagawa to, kino-close na yung smart util na yun. Kasi ina-update niya yung smart util guys. So maaaring mag-close yung smart util natin. So tingnan natin sa remote natin. Ayun guys, nawala na yung smart util natin. Hindi na siya nag-run. Dahil nga na-update na nga siya. So kailangan pa natin i-run ulit siya para, pero kasalukuyang ina-update pa yung smart util natin. So even na pwede natin siyang i-run kahit ina-update pa siya kasi na-update na siya partially. So ito ang nangyari guys. Login muna natin yung smart util natin. Tapos pupunta tayo sa ginagawa niya. Ayun. So ang ginagamit ko na dito guys, method, gumamit ako ng RoboCopy. Ito yung pinaka-advanced na method of copying na mayroon ang Windows 11. So ito na yun guys, kailangan sa lahat ng I think mga Windows 11 version, mayroong RoboCopy na naka-attach sa system. So kailangan mo lang kabisaduhin yung command. Kagaya nito guys, ito yung command sa RoboCopy. Ito yung options niya. Ito, nakita niyan. Kaya medyo technically ang mga nito, mga syntax, tinatawag na syntax, medyo technical na siya, kaya kailangan lang ng advanced na knowledge about sa CMD para magamit mo yung pero mabilis lang pag-aralan ng CMD guys. Mabilis lang. Ito yung pinaka basic ng Windows MS-DOS, Microsoft Base Operating System. Ito yung sa wala pa ang Windows, DOS mo na ang nauna. DOS, wala siyang GUI. Ito, gaya nito, wala ito. Black lang lahat. So medyo naabutan natin yun, yung mga time na yun, naabutan ko yung DOS na ang gamit mga floppy disk pa lang, kaya medyo may alam pa ako sa mga kadalasan mga command sa CMD.
sa system, sa batch file, medyo may alam pa ako rin, hindi pa nawawala. So ito guys, natapos na siya. Yun, natapos na siya. Check natin ulit sa guys, check natin ulit sa server. Tingnan natin yung files niya sa video. Yan, mayroon na ulit siyang laman. Sa documents, yan, mayroon siya ulit laman. At saka yung smart pupil, na-update talaga siya guys, diba? So just in case gusto niyo yung sa mga, lalo na sa mga estudyante ng mga mga IT students, baka gusto nilang malalaman yung yung halimbawa yung code na to kung paano. Available naman ko siya guys, mag-request lang po kayo sa akin, pwede ko naman itong i-share sa inyo para pag-aralan nyo, para malalaman nyo rin. At saka yung mga luma kasi natin na mga desktop, mga laptop na mga luma, yung mga laptop na sira lang yung mga LCD screen, huwag nyo itapon yan guys, magagamit nyo yan sa ating remote desktop. So ang napakaganda kasi sa remote desktop natin guys, yung data kasi natin updated siya na nababackup, namumonitor talaga yung backup natin, lalo na sa ating sa ating mga nag-online na mga online work from home, yung mga data nila na mga importante. Pag mayroon kang ganyan remote desktop na ginagamit, nababackup mo yung mga files, hindi mo siya talagang secure yung backup natin kasi nasa remote. So ang the best kasi na purpose nun, nagagamit siya as in NAS. Pwede din siya ginagamit guys sa gamitin niyo siyang server kung marunong kayo, advance kayo sa server. Sa akin kasi ginagawa ko lang siyang NAS kasi nga ang ginagawa ko nun storage lang, at saka may files ako na kagaya ng Honeygame. So mining app. So minsan pinapatakbo ko yung Honeygame doon. So nagmimina siya habang ang naka-online yung natin. Pero always naman siya online kasi ang remote access kasi ng remote desktop, kailangan naka-online siya para ma-access mo siya, mapasok mo siya, makontrol mo siya. So marami pang maganda sa remote desktop guys. Maraming mga talagang nakakaano tayo na importante sa atin, lalo na sa mga IT na mga students natin, nagbaback up ng mga files, nagsisecure ng mga data nila, nanonood ng mga movies na online streaming, pwede doon sa natin, sa remote natin, remote desktop. Kasi shareable naman siya guys. Shareable siya sa lahat ng nakakonect sa PC na yun, sa isang network, sa isang wifi. Shareable naman siya, mapapanood, masishare mo agad siya, lalo na sa mga small business natin guys, kagaya ng computer shop, or sa business na maliit lang na business na may computer, may mga printer, may mga encoders, yun, kailangan yun mayroon kayong ganun, kasi maliban sa safe ang files natin, safe ang mga data natin, accessible siya, anytime accessible siya, at saka kahit ilang users ang sabay-sabay mag-access doon, pwede. Okay guys, putulin ko na muna ang videos. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood. Sana magustuhan nyo ang video na to, at sana mag-like kayo at subscribe sa aking video. So susunod guys, marami pa akong videos na pinaplano na i-share sa inyo. So susunod guys, sana panoorin nyo, abangan nyo guys. Maraming salamat. Peace out.